lineup nila eh. As in, parang sabi mo nga, di ba, execution lang siguro yung nagkamali doon. And I think, agree din sila, Coach Art doon. Sabi niya, you know what, boys, let's go. Gamit natin yung same lineup. Let's see what happens. Guluhin natin ng konti yung kanila. And tignan natin kung magbabago pa ang resulta. And Malaysia is hoping na yan nga magiging sagot para dito sa game number 2. Pero tayong mga Pilipinong nakasubaybay sa Filipino broadcast ng 33rd SEA Games ay narito na nga tayo sa game number 2. Umaasa na Pilipinas na muli ang mananalo dito to start the best of 7 series ng 2-0. Pero sa ngayon syempre, kalmado muna si Pabico and De La Cruz. Kung mapapansin natin, kanina nung nakakalid sila ay agaran nilang clear, pero ngayon parang alam nila na hindi dapat. True. You don't need to play the same way, especially kanina, no? Yung lineup niya yun, highly specialized sa pagiging aggressive. Especially pag ikaw yung Khalid, di ba? Maaga pa lang, may damage ka na eh. Pero this time, medyo mas iba. Control pa rin, yung pumusay na nasa gilid. And there you go with the ejector! Parang hindi yata makatakas si Kayong dito. Ginamit yung flicker, sobrang baba na ng buhay! Oh man, napakaagang flicker mula dito kay De La Cruz. Hinanap si Kayum, pero mukhang magbibigay din naman ng flicker yung roamer ng Malaysia. Pero this is it, the signature na play style nitong lineup na to ng Sibol. Yung mangbibigla sila ng ganun na pala kataas ang kanilang damage. Tama. Sino ba naman mag-expect na biglang piplikeran ka ng level 2? Nang ganun ka sa wide open pa, di ba? And I think na-caught by surprise dun ang Malaysian representatives natin, Omi. Oo, at ngayon mo kasi Vinuya ang bibigyan. Hati-hati muna. Uy! At mukhang, teka lang. Teka lang, De La Cruz. Medyo... Teka. Napakaba mo ko, sir. Sir De La Cruz. Yung puso ko din nun, tumalon eh. Teka. Okay. We good. Sinusubukan niya saluhin yung yung haya eh. Okay lang. It happens. Okay lang yan. So, feeling ko Press pinilig one. naman si Binuya na slide doon. Press 1 kung nabato ka ng tropa mo habang nililigtas ka niya. Ayun. Oo, ngayon, quote-unquote nililigtas. Pero ito na, first turtle of the game, De La Cruz sasalo ng traction pulse. But here comes Adrian sa likod. Pabico with the feathered airstrike. De La Cruz goes down, first blood para dito sa Malaysia. Pero papasok na rin si Binuya doon sa may bandang likod. Bravest fighter in. Makasecure Nepo Moseno. Nice stun on Adrian. Tignan mo naman, yung mga crowd control na gagaling dito sa Malaysia at mukhang nagkakaubusan na. Binuya na lamang natitira. But Soriano with the backfire doon sa may bandang likod. Si Elton na ata kanyang target dashes in. At buhay pa rin yung tatlong miyembro ng Malaysia at mukhang magkakaroon pa ata ng trade-off dito pero Soriano able to secure that kill. Pilipinas, hindi sila nanaig sa laban na yon. Nakuha man ang pagong, nalugi naman sa kills. Ang daming kills na nabigay doon in fairness, and ito naman si Soriano, muntikan pang maka-wipe out pero again, sabi mo nga almost is never enough. Especially sa ganong ka-tight ng mga team fight. Napakahirap nun, tigwa 100 HP. Nakakagigil siguro yun if you are Team Philippines. Pero very similar sa nangyari kanina nung game number 1. Kahit ba medyo naging malaki yung early game na kalamangan ng Malaysia, tila ba'y hindi ganun kalaki yung nagiging kalamangan nila in the early game. But that is a crucial pick of flicker in para dito kay De La Cruz. Pero mukhang magbabackfire ito. Another kill para sa Malaysia. Medyo non-stop yung aggression dito ng Pilipinas even though parang na -1 sila doon sa baba. And look at that, Pabico ngayon in danger na Pumuseno. Syempre may mga dash yan, so makakatakas pa naman. Pero so far yung Malaysia, parang sila yung lumalamang sa mga galaw. Very aggressive start para sa Pilipinas at Malaysia ang nanaig sa aggressive start na yun. Tama ka sa sinabi mo, Rockhart, napaka-aggressive na ginagawa ng Team Pilipinas in a way na sila pa yung nag-i-invade kahit natatalo na sila sa mga ilang lane na nadadive doon si Soriano. At dahil dyan, Malaysia lamang na ng 1,000. Pero hindi pa naman ito yung sobrang laking kalamangan na mahihirapang pumulag ng Team Philippines. 10 seconds bago lumabas ang pangalawang pagong ng ating laro. At mukhang pepwesto na dito sa mid lane sila Hack at sila De La Cruz. Actually, agree ako. Ito yung mga hindi ka naman lugi, pero hindi ka din pwedeng masyadong magmaasim. Or maybe isang way to get back is magmaasim ka nga, di ba? Tingnan natin kung gagawin nila yun. Kasi Turtle ngayon ang prayo dito ng Malaysia. They're going straight for it, pero si Nepo Moseno ang nauna. Ito na si Hack, papasok, na stun ang tatlo, or make that 4 gamit ang Landshaker. Makatakap si Vinuya, pero only for a few seconds. Kita mo na si De La Cruz, haharap pa rin si Elton. And
parang gusto pa nilang lumaban pero pipigilan nila ang sarili nila. Even Malaysia playing very, very disciplined pero napaliit yung gold lead. Nepomuceno looking for a kill. Pabiko nando na pala sa may bandang likod ng Torre at si Soriano ang sunod na target dito ni Kayum. Isang sampal na lang mula dito sa Hilda pero mukhang si Pabiko pa mata-target at sa double kill para dito kay Soriano. At Pilipinas equalizing the game 5 minutes in. Sinong mag-iisip na may farsa sa likod ng Torre mo? Again, sobrang nakakatakot yung mga ginagawa dito ng Philippines. They really are catching Team Malaysia by surprise. As in, literal na halatang-halata sa galaw nila sa mapa, no? Talagang nasusurpresa sila. And tignan mo mangyari ulit ba dito yon? Traction pulse, magandang gamit. Si De La Cruz ang may iwan, pero makakatakas naman si Nepomuceno. So, again, they're being caught by surprise, pero so far, yung Malaysia, composed pa rin naman kahit papano. Oo. And sa ngayon, no, hawak na ng Pilipinas ang kanilang unang maliit na kalamangan sa larong ito. Matapos pa ka namang ng Malaysia ng 1,000 2 minutes ago. 2 more aggressive plays mula sa Pilipinas. Able to secure the second turtle. Nepomuceno brings back the game to an equalized state. Si Kayum na ata ang susunod nila. Si Hakay papasok. Pero mukhang lalabas. And feathered airstrike all the way from the bullets ng Soriano natin. At mukhang si Hak ang babagsak. Pabiko with another feathered airstrike. Yung akala mo makakahinga ka na, no? Nag-flicker ka na't lahat. Yung pala, nag-aantay lang sila ng pagkakataon. Again, Philippines catching Malaysia by surprise. Paulit-ulit na lang. Walang hingahan talaga pagkalaban mo ang Team Sibol. And here comes the last turtle of the game. Idrin loses the passive on this Alice pero mukhang susubukan lamang nila. Nepomuceno secures the third turtle of the game. So far, perfect objective control para dito sa Pilipinas. And kung titignan natin yung mga plays na ginagawa ng Sibol, talagang binibigla nila ang Malaysia. Kung akala mo tapos na yung play, kailangan mo tumingin kung nasa loob ka ba ng range ng mga skills ni Pabiko. Actually, yun nga yung question eh. Nasa range ka ba? Kasi pag nasa range ka, tatama yung mga salvo dito ng feathered airstrike. And para namang walang katakot-takot si Pabiko na iba to lang ng iba to yan paulit-ulit. And dahil doon, hindi din makalabas masyado ng torre nila, itong Malaysia. Oo. And this is one of the bigger gold leads na makikita natin para sa game number 2. Papunta na tayo sa 2K mark para dito sa Pilipinas. Kayum goes in for the bush check dito sa right push mid. Pero si Binuya ay nariyan din kasama si De La Cruz. 4 na kataong pinadala ng Malaysia pero 4 din naman ang nandito para sa Pilipinas. Concealed play mula kay De La Cruz. Tries to find a target. Mahanap niya si Kayum. Papasok si Binuya. Flicker in doon sa may bandang likod. Pero Nepomuceno nag-i-invade na dito sa purple. Kayum goes down. Mega kill para dito kay Soriano. 2-man stun mula dito kay Binuya. At mukhang hinahanap na nila si Idrin at si Hak. Makakapag-ugi shadow kill pa naman pero yung Alice ay nagsusustain. Low HP para dito sa Ayabusa at grabe na dito ng Filipino sniper. That is a double kill para kay Soriano. Ito, Puera Glaze to Omia. Sobrang magnet nung mga ulti dito ni Soriano. Grabe yung mga detonation niya. As in, kitang-kita mo, hindi siya pumipindot, ina-advance niya yung mga atake. Ang napakaganda talaga. What a beautiful set of events for the Philippines. Binuya, feathered airstrike available pa, hindi pa available para dito kay Pabiko. But going back doon sa sinabi mo kanina, Soriano, Game 1 MVP, now 6-1-1. Ina-advance na yung death sonata niya. The Filipino sniper reborn into this Granger. And I think looking at the stats of his professional career dito sa ating local na liga, number 1 Granger user si Soriano ngayon sa Pilipinas. Totoo yan actually, Omi. If yung ibang teams natin sobrang komportable na sa double fighter, I think itong Team Sibol, they are using the Granger for a good reason. Ang ganda ng mastery ni Soriano dito. And again, with a team like this, sobrang kaya nilang kumuha ng atensyon. Ang ganda, ang daling gumamit ng Granger para sa kanila. And kita mo naman, si De La Cruz nasa harapan na, and si Pabiko, gigil na gusto namang umatake. And they're gonna do it right now. Look at that. And there's a feathered airstrike na gamit. And there's a dive from the back lines. Kayum with a very good attack onto Pabiko. And mahuli nila. Finally, itong parts na to. Pero at what cost? 2-3 ang maubos dito sa Malaysia dahil lang doon.
Hasik, pero may 1v1 pala doon sa may bandang river. At ang makakakuha ng Uy! panalo doon sa teamfight na yon is Team Philippines. Wipeout pare, 8 seconds para kay Kayum. Tatapusin na ata ng Pilipinas to. And ito na yata ang katapusan. I don't think it's defable na. Si De La Cruz nasa harapan para pigilan pa ang atake. And look at that! It's a 2-0 para sa Team Sibol. Mainit na simula para sa Pilipinas. Nagsimula ang ating best of 7 at approximately 12 o'clock PM